Philadelphia. Tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, as we listen to your word. Panginoon, turuan mo po kami. Wala po kaming alam, ngunit Panginoon, kami po ay aasa, kami po ay mananalig, kami po ay hihingi, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin as we listen to your word, Panginoon. Turuan mo kami, basbasan mo kami, linisin mo kami, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kalikuan, sa lahat ng aming mga kasalanan, and make us worthy to come closer to your throne. Make us worthy, Panginoon, to declare and to receive your blessings. In the name of Jesus, Amen. Amen, mga kapatid. Without much further ado, mga kapatid, let's go to our topic for today. At mga kapatid, sa mga first-time joiners, mga kapatid, hindi ko na kayo nababasa lahat. Marami tayo sa iba't ibang bansa, sa UK, sa Italy, we have in Qatar, we have in Jordan, we have Philippines, of course, we have brethren in Canada, and all parts of the world. Mga kapatid, welcome po sa Bible Study ng Manila, Philippines. Na mga kapatid, in the book of Titus chapter 1, I will jump to chapter 1 verse 10 to 11. And ito mga kapatid ay why it was important for Titus na mag-appoint ng mga qualified leaders, because we're talking to people in Crete, sa mga taga-Crete or yung mga Cretans na tinatawag. So this particular letter of Titus is addressed to the people of Crete, yung mga taga-Crete sa Tagalog. Mga kapatid, basahin natin sa chapter 1 verse 10 to 11. For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole households, teaching things which they ought not, for the sake of dishonest gain. Mga kapatid, I will read that in Tagalog in the book of Titus chapter 1 para mas maintindihan natin sa Tagalog, mga kapatid. Tito chapter 1 verse 10. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang sumasalungat sa mga aral na ito. Dinadaya nila ang iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. You see the problem with marami sa atin, mga kapatid. Ito ang mahirap din sa mga tao, mga kapatid, na galing sa, at example, ikaw Sagrado Katoliko ka, sample ha. May mga taong gano'n, Sister Inda, galing sa Sagrado, Candado, Di Padlac, Di Pin na Katoliko. Sabi ko nga, Sister Presi, pag napunta ka sa bahay ni Sister May, yung asawa ko, mga kapatid, Brother Rocky, pag nakapunta ka sa bahay niya, Brother Rocky, the first time I met her dad in Bicol, sabi niya sa akin, alam mo ba kami ay, ang tawag niya, may tawag sa Teeba pamilya banal. Siyempre, hindi pa naman nila kilala na nasa ganito tayo. Siyempre, nanliligaw ka pa lang noon. Diba? Alam mo, Pastora Marilo, pagpasok mo sa bahay nila, ang alam kong santo, Sister Inda, yung mga santo ninyo lang na maliliit ganyan mga maliliit. Ang santo niya, 6-footer. Pagpasok mo sa main entrance, makikita mo talaga si San Jose. Mas malaki pa sa akin, 6-footer, Sister Eugenia. 6-footer na santo, yung life size. Sabi ko, baby, siyempre, hindi ko naman sambeng ka, Brother Rocky, siyempre, yun ang paniniwala nila Kasi yung daddy niya ay parang Knight of Columbus ba yan? O mga ganun, mga primera na magdadasal sa kanilang bayan. Tapos yung kapatid, yung kanyang lolo, yung kanyang tiyuhin, ay kung hindi namatay yun, siya ang hahalili sana kay Cardinal Sin, na susunod na Cardinal ng Pilipinas. Ganong katindi, Brother Rocky, ang pinanggalingan ng Sister May. Yung kapatid niya, si Manoy Lee, ang tawag ng Manoy Lee, si Kuya Lee, ay 25 years na naglilingkod na isang Vatican priest. So, Sister Presi, makikita mo yung root, yung ugat ng pinanggalingan niya, sobrang lalim.
And for her to come out of that kind of doctrines and belief, mahirap eh. Brother Rocky eh. Kasi madali sa atin, Brother Rocky, kasi bata pa tayo. Kristiyano tayo, Sister Eva, alam mo yun, 7 taon pa tayo, ganyan, bata tayo. Pero mahirap sa kanila, and this is what Titus was saying, na yung mga tao na nanggaling sa Judaismo, because Judaism is a different kind of belief. This is a religion of the people of the tribe of Judah. At makikita mo, Sister Eva, that Christianity actually has really come from, o pwede natin sabihin na may mga similarities na nanggaling dun sa Judaism, na ngayon, of course, dumating si Christ, nagkaroon ng Christian. Pero actually, before Christ, wala pa namang Christianity, di ba? So ito ang sinasabi ni Brother Titus na maraming tao ang galing sa Judaismo ang sumasalungat laban sa mga aral na ito. Ano yung aral na ito ang sinasabi ni Brother Titus? Yung aral na yun, mga kapatid, ay yung mga, in verse 9, kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat ito. So, ang nangyari dito, Brother Rocky, is that the people from the Judaism religion, sila yung sumasalungat. So, imagine mo, ikaw, Sister Inda, ay galing sa isang Romano-Katoliko na talaga napakalalim ng doktrina. Kaya nung unang panahon, papapansin mo, Sister Eva, di ba? Parang yung mga tao, takang-taka, bakit natin binabasag yung santo? Saan mabubusong ka? Di ba? Sister Agnes de Vero, nung unang panahon, mga 1980s, 1970s, pag nakita ka na babasag ng santo, mapapaaway ka ng tagaan sa amin. Sabi niya, walang niya kayo ha. Diyos na niya, binabasag mo eh. Di ba? Kasi, very ingrained, Sister Eugenia, ang doctrines ng Roman Catholics that the saints, the idols, they think that these are the gods. And for the new player, so to speak, itong mga born again na ito, para basagin at sirain, itapon itong mga santong ito, parang kabigla-bigla. Amen ba, mga kapatid? So, sinasalungat nila. Kaya noong unang panahon, mga kapatid, usong-uso yung mga pinoprotesta tayo. O yung trompa nyo, Brother Akin, tanda mo yung trompa nyo, malakas. Nagpo-protesta pa sila, susulat pa sila ng mga petition daw, papatanggal daw ni Kapitan yung ganyan. Alam mo, malaman ko, Sister Eva, yung mga nagpipetition, nakita ko sa London, born again na rin sila. Sister Presi, nasa ibang church nga lang. Sabi ko, kayo pala nandun eh. Kaya pala hindi na sila sumasalungat, Sister Presi, kaisa na natin sila. Amen ba? Natutunan nila ang mga bagay na para sa Diyos. Yung akala natin mga maninira, mga uusig na tinatawag, yung mga uusig, mga salitang ano yan eh. Mga uusig yan. Ngayon, Sister Christy ng UK, ay nasa ibang church, nakita ko sa Fulham, dito sa UK. Si Sister ganon, kapatid, nandito ka wala. Hindi ako makapaniwala kasi hindi ko naman ako palagi nandyan sa atin. Pero nakita ko na silang sumasalungat ay binago ng Diyos. Amen ba? Kaya nakakatawa din. Amen. So, sinasabi ni Brother Titus dito, mga kapatid, ito yung mga taong may mga sumasalungat sila at dinadaya nila ang iba sa pamamagitan ng mga katuruang walang kabuluhan. Dadayain eh. Maglalabanan na lang tayo na maglalabanan, wala namang mangyayari. Kaya ito ang sinasabi ni Brother Titus. In verse 11, kailangang, sabi ni Brother Paul kay Titus, pigilin mo sila sa kanilang ginagawang ito sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya. Yan. Kasi sa Crete nga naman, Sister Presi, yung tao doon, may mga kumbaga sa ibang iglesia, ang tawag doon, indoctrination. Yan, indoctrination. Dinodoktrinahan na sila ni Brother Paul.
Kung may ibang turong papasok, Pastora Marilu, nagugulo tuloy ang pamilya, nagkakaroon ng division. At ito ang sinasabi ni Brother Titus, na for there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers. Marami nang nadadaya. I even heard one of this pastor yata ito kasi hindi ba nila yan, Pastora Marilo Kaya mapapansin mo, medyo may subtleness ang Christianity Pag nakita mo, Brother Rocky, look at this. Catholic, tapos magkakaroon sila ng El Shaddai. Ang El Shaddai, Pastora Marilo, mapapansin mo, may hawik sa born again, yung praising song, pero nandun pa rin ang santo. Pinag-join nila para hindi mawala yung Roman Catholic talaga lahat. Kailangan medyo may sasanib, medyo may between born again na parang Protestantism and then Catholic, pinag-join nila ang pwersa. May kantahan, may drums, may mga crusade, pero may santo pa rin sila. At yun ang nakakagulo. Yun ang nagulo. Kaya nauso nun ang Christian charismatic, di ba, Brother Rocky? Ay, ang charismatic yan Di ba? Kaya yung mga preacher, may mga panyo. Itaas natin ang mga puting panyo natin. Nasaan ang panyo ninyo? Itaas natin, iwagayway. Diba? Yan ang karisma. Kailangan, may karisma ka, Sister Inda, sa tao. May audience impact. Yun ang karisma. Kaya tinawag na, charismatic. Pero mapapansin mo, ginugulo nila They're trying to make it subtle. Parang swabe yung dating na parang ganyan din ang ginagawa namin. Kumakanta rin kami yan Yung kanta ng El Shaddai, kanta rin natin. Shine, nakarinig ko, nagkatanda ko ng El Shaddai dati Shine, Jesus, shine. Kumakanta rin sila ng Don Moen. Kumakanta rin sila ng mga hilsong-hilsong na yan. Nandun yung kanta, Brother Ben. Pero, nandun pa rin yung santo. So, ito sinasabi mga kapatid din sa verse 11 na may mga tao. Yan. Kailangan pigilin mo sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya, kumita lamang sila ng salapi, ay nagtuturo sila ng mga bagay na hindi dapat ituro. May mga pastor, mga kapatid, hindi ito para i-undermine natin ang ibang doktrina sapagkat wala tayong karapatan yan. Pero maraming pastor ako nakikita niyan, Brother Rocky, na ako sasabihin ko ng matagal na ako mananampalataya, pero hindi ko masasabihin na porque matagal ka ng mananampalataya, immature ka na, di ba? Hindi naman kasi yung edad niyan, Sister Eva Hindi naman porque matagal ka na nag-a-attend, immature ka na. May mga taong ang tagal-tagal na sa ministry, Sister Inda, pero ang pananampalataya, napakaliit ng pananampalataya. May mga tao namang kakikilala lang sa Panginoon, katatanggap lang. Pero napakataas ng pananampalataya. So, what I mean is, just because a person has been in the church for so period of time doesn't really mean na mature na siya. Pero nararamdaman ko, nakikita ko rin, at nakikita nyo rin siguro ito mga kapatid, na may mga churches, hindi lang ito sa born again, sa iba't ibang denominations at sekta, na may mga nagtuturo para lang kumita. Yun ang sinasabi dito mga kapatid. Kumita lamang sila ng salapi, ay nagtuturo sila ng mga bagay na hindi dapat ituro. Nagtuturo sila ng iba't ibang doktrina. At ito ang sinasabi ni Brother Paul kay Titus. Isa na rin sa mga propetang taga-Kreta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay talagang sinungaling. Yan. Asal hayop, batugan, at matakaw. Sister Inda, ito ay si Brother Titus ito hindi ako nagsabi. Kaya kanina sa main church, ang ating narinig kay Pastora Marilo ay talagang kumbaga kalderetang maanghang na may siling labuyo. Pastor Saldi, narinig maturo ni Pastora kanina. Napakaanghang. Kaya mga kapatid, kung wala kayo doon, pamutat na lang ito. Ito'y dessert. Kung wala kayo doon mga kapatid, talagang napakaanghang. Yun talagang matured Christian. Amen ba mga kapatid? Yan, yung mga nagla-like na yan, ibig sabihin, present din sila doon sa main church. Thank you mga kapatid. So,
Yung mga taga-Creta daw, mga kapatid, may isang propeta raw na nagsasabi, yung mga taga-Creta, itong Titus na ito, naka-address ito sa mga taga-Creta, sa lugar na Crete sa Tagalog. Pero ang tawag sa kanila, Creta, taga-Creta, ay mga sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya. So ang utos ni Apostol Pablo, at mga kapatid, ito ay maaari natin i-apply sa ating buhay. Ang universal application ng Bible naman, Brother Aki, when you read it, you can read it as the letter addressed to the people of Crete, but it could also be addressed to you and to us. For example, sabihin na natin, ang mga Pilipino ay mga sinungaling. Marami naman talagang sinungaling. May mga tao talaga ngayon na teba. Di ba sabi nila dati, pag tinignan mo daw sa mata yung tao, makikita mo sinungaling sa o hindi. Pero may mga tao ngayon, titingin mo sa mata, hindi ako kumuha, hindi ako nagnakaw. Pero my God, titingnan ka talaga sa mata, pero siya talaga ang kumuha. Nako, marang Brother Rocky. Hindi mo na pwedeng sabihin, Sister Pressing, na may mga tao talaga magaling talaga sa pagsisinungaling. Asal hayop. Sabihin, asal hayop. Sabihin. Sabi ko nga mga kapatid, alam mo ang Kristiyano, mga kapatid, kailangan may pedigree. Yung mga pusa, yung mga aso, may mga pedigree yan, may mga breed. Diba, Sister Agnes? Kaya pag ang aso mo, askal, yung askal, Sister Eugenia, yung askal, Sister Presi, kung saan tumatai yan. Yung askal, kung saan, dadakutin, mahabulin mo yan, kung saan umiihi yan. Pero tingnan mo mga breed. Ako may pusa akong British short-haired cat. Dalawa yon, si Memory at si Meadow. Pero Sister Eva, meron silang sariling ihian. Meron silang sariling dumihan. Doon sila dumudumi. Doon sila umiihi. Hindi sila dumudumi kung saan-saan. Ang mga asong gala, Brother Rocky, kung saan-saan makikita. Nasa ibabaw ng bubong, pakalat-kalat sa kalye. Hindi sila ganun. Ganon din ang isang Kristiyano, Sister Inda. Sinasabi rito, kailangan hindi tayo asal hayop, hindi naman tayo hayop. Amen ba, Sister Presi? Sample, gumamit ka ng toilet, Sister Agnes. Alam mo may gagamit pa. Dililinisin mo. Amen ba? Yun yung mga pusa ko, Brother Rocky, alam mo? Pag yung pusa namin, dumumi, di ba may soil siya, may binibili kami yung litter. Alam mo, pag dumumi yung pusa, Sister Agnes, tinatabunan niya pa. Hayop yun, ha? Tayo, hindi naman tayo hayop, mga kapatid. Kailangan, magiging maayos, may breeding tayo. Maging maayos tayo sa ating pamumuhay. Hindi yung asal hayop, ugaling hayop. Amen ba? Kaya ito mga ugali ng mga taga-Creta. Batugan, yan. Ako, maraming batugan sa Pilipinas. Gusto lagi, maalwan ang buhay. Amen ba? Yung mga OFW, isang taon nang nagpapadala, 12 nang nagpapadala. Pagdating ng Pasko, Sister Inda, kailangan lakihan pa ng OFW ang padala. Hindi pa pwede mag-ipon naman sila? Mga kapatid, bato-bato sa langit ay tamaan ay sa Paul. Ayan, may natatawa si Brother Bernard. Amen ba? Kasi siguro marami siyang alam ng mga tao na, kasi nagtataka ako, Sister Inda eh. 11 taon ha. January to November na kamo, nagpapadala si OFW. Pagdating niyan sa December, ate, tita, lakihan naman padala mo at Pasko. Amen ba? Maraming batugan. Kaya hindi umunlad-unlad ang Pilipinas. Maraming batugan. Alam nyo ba sa United Kingdom, mga kapatid, yung age of 80 dito, 80 years old pwede pa magtrabaho. Diba? Pwede pa magtrabaho. Sa atin kasi, 55 lang, retirement na. Early retirement? Anong gagawin mo, Ate Eva, sa retirement? Nakahilata ka dyan, ha? Nandiyan ka sa rocking chair. Anong gagawin mo? Amen ba, mga kapatid? Ito mga taga-Creta, batugan. Umaasa lang sa padala, Sister Agnes. Amen ba? Kaya natutuwa ako sa mga kapatiran natin na nagtitinda-tinda ng kung ano-ano, kung ano-anong niluluto, kung ano-ano mga, di basta magpapa-order lang sila. Basta may magawa lang sila, kumita lang sila ng konti. Sapat na yun. At least hindi ka umaasa. Mahirap din sa taong pabigat. Sister Inda.
Yung mag-holiday ka, sabi ko nga, mag-holiday ka, pupunta ka sa isang lugar, tapos wala kang gagawin kundi gambalain ng mga taong pupuntahan mo. Lahat ng madatigan mo, kailangan absent sila sa trabaho nila. Kailangan nandoon sila para ihada ka. Ano ba namang magbayad ka ng tourist guide? Amen ba mga kapatid? May mga taong batugan. At yan ay hindi ugali ng isang Kristiyano mga kapatid. Mapapansin mo, Brother Rocky, ang tinawag ni Jesus sa mga disciples, wala siyang tinawag na batugan. Lahat ng tinawag ni Jesus, lahat yung may ginagawa. Peter, habang nagkasalansan siya ng lambat, tinawag niya, "Follow me, I will make you fishers of men." Lahat ng yan. Matthew was a tax collector. He was at the tax collection office when Jesus called him. Lahat ng tinatawag ng Diyos, if you want God to use you, you have to be industrious. Kailangan masipag ang isang Kristiyano. Kahit nga si Apostol Pablo, hindi pabigat. Sabi niya, hindi ako naging pabigat sa inyo. Nagtatrabaho si Apostol Pablo. Gumagawa siya ng mga tent. He was a tent maker. Para hindi siya maging pabigat sa iglesia. Amen ba mga kapatid? At sabi ko nga, Brother Rocky, sabi ko nga, Ate Eva, nung panahon natin, ito mga kapatid, real talk tayo ha. Nung panahon natin, Ate Eva, alam mo yung tayo, matulungin tayo sa magulang natin eh. Diba? Wala tayong ginawa kundi magbigay tayo ng tulong sa ating mga magulang sa abot ng ating makakaya. Pero alam mo, Sister Rinda, na naramdaman ko lang ito. Pero parang nagbago ng takbo ang ikot ng daigdig. Brother Rocky, hindi mo na pwedeng asahan yung mga anak mo. Masarap umasa. Pwede ka namang umasa. You know where I'm going, eh, mga kapatid? Masarap umasa, pero iba na ang takbo eh. Brother Rocky, yung buhay natin, mga pinanganak 1970s, yan, 80s, medyo maganda-ganda pa yan eh. Pero yung mga millennials, huwag naman magagalit yung mga millennials natin, mga kapatid ha. Huwag kaya magtatampo kay Pastor Don. Mga pinanganak ng 2000 plus, naku mga kapatid, mahirap. Sister Prece, mahirap asahan na eh. Kaya kawawa. Kaya kung ikaw magulang, aasa ka sa mga anak mo na tutulungan ka nila, abay kapatid, mag-isip-isip. Baka akala mo tutulungan ka nila, hindi naman pala. Amen ba? So kailangan mga kapatid, hindi tayo maging batugan. Yan, sabi rito, matakaw. Lahat ng bagay, matakaw sa lahat ng bagay. Matakaw sa Facebook, matakaw sa pagkain, matakaw sa lahat ng bagay. May mga tao pag nakakita ng sale, Ate Eva, naku, walang ginawa kundi bumili ng sale. Parang kasi ang may-ari ng buong. Kaya alam mo ba, mga kapatid, Sister Pressy, kaya ayaw ko rin ng yung mga ukay-ukay, ayaw ko rin yan ng mga divisory. Alam mo kung bakit, Brother Rocky? Pag mura ng bilihin, pag lalo kang maraming nabibili. Ay, mura lang. 100 piso lang. Ayaw, bibili ka ng madami. Yun ang logic. Pag nakita mong mababa ang presyo, tendency, bumili ka ng multiple buy. Oh, amen ba mga kapatid? Kaya mas maganda natin, pumunta ka doon sa mga mamahalin. Pumunta ka talaga sa may pangalan para mabibili mo isa lang. Amen ba mga kapatid? May mga matatakaw. Pag nakakita ng pagkain, parang laging gutom. Galit sa kanin. Ay mga kapatid, paano tayo papayat? Kung lagi tayong galit sa kanin, Sister Pressy, Sister Eugenia, kailangan, may mga taong galit. Parang talagang, alam mo pag kumain natin, talagang balaw-baw ng kanin. Dami-dami kumain ng kanin. Pag kumain tayo ng kanin mga kapatid, glucose yan at marami yan sugar. So sinasabi ni Brother Paul mga kapatid na sila ay dapat paistapin, kailangan silang pigilan. Itong problema ng mga idle talkers nito mga kapatid ay sila ay mapagsalita ng walang kabuluhan. Mahirap din sa isang tao, Sister Inda, yung laging salita na wala namang sense. Walang sense ang sinasabi. Ano sinasabi mo? Basta salita lang sa ng salita. Ito kilala to ni Brother Rocket ni Sister Eva. Sister Eugenia, sa lugar namin, meron dyan, hindi ko alam kung buhay pa yon. Pero basta tuwing hapon, yung taong yun, lalakad yun, talaga, pag lumakad yun sa mga bandang hapon, salita sa ng salita, dinig sa ng buong nayon. Hindi naman alam kung nasisiraan sa ng bait, o lagi siyang may kaaway, hindi naman siya nasisiraan ng bait, normal naman siya eh. Pero salita sa ng salita. Yun ang mga idle talkers. Yung walang ginawa kundi magbida ng magbida.
Kahit wala namang kwento, kwento ng kwento. Alam mo yun, yung lahat na lang ng balita sa buong barangay, alam. Kaya minsan mga kapatid, Sister Agnes, mag-iingat ka rin sa barangay. Yung mga barangay natin, ang mga walang wifi, ang lakas ng signal ng mga yan. Sister Inda, ang lalakas ng signal. Anong wifi? Walang sinabi ang Globe at ang Smart. Noong unang panahon, walang wifi, Sister Pressy. Ang wifi ng mga tao, pag nakita, ang tao pa, Sister Eugenia, alam mo yung wifi? Nako, umaga pa lang. Alas 5, alas 6, nagwawalis-walis yung mga magkukumadre. Nako, magkukumpul-kumpulan na yan. Simula na parang may prayer meeting. Pagkawalis ng kaunti ng dahon, Sister Eugenia, ano ka nangyari dyan? Ano kang balita kagabi? Wala pa itong Facebook, ha? Kaya yung Facebook, late na nga actually ang Facebook, sa Pilipinas. Late ang Facebook. Amen ba mga kapatid? These are people na may mga idle talkers. Kaya ang daming balita sa nayon, ang daming mga sut-sut na mga yan, na mga makakating dila. At yan ay hindi naman yan maganda sa isang Kristiyano mga kapatid. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito mga kapatid ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung may mga tao kasi na mahilig silang mag-discuss about dun sa pagtutuli. At ito mga kapatid, gusto ko itong pag-usapan natin sapagkat ito ay mahalaga. May mga tao na, may mga tao na walang ginawa kundi sabihin mga kapatid yung mga pagtutuli. Kasi nung unang panahon, Brother Rocky, matatandaan mo, the mark of a Jewish man or an Israelite is by circumcision. Ang tao, nung unang panahon, pag tinuli, sabihin, Sister Inda, yung circumcision, yung pagtutuli sa mga kalalakihan, mga kapatid, tabi-tabi po, sa mga kumakain, mga kapatid. Yung pagtutuli sa mga kalalakihan, yun ay nagsisignify na yung lalaking yun ng Israelita ay anak ng Diyos. And therefore, Abraham was called the man of faith or the father of faith. Because Abraham, Brother Rocky, was the very first man to circumcise himself. Isipin mo, Brother Rocky, ginawa ni Abraham, ha? Brother Bernard, Pastor Saldi. Brother Abraham took a sharp stone para tuliin niya ang sarili niya. Mga kapatid, yung mga nagpatuli, alam nyo ang nangyari sa atin. Kung ang dami, Brother Jaime, na nagpatuli tayo, nagkamakamatis tayo. Yun ay labaha ang ginamit, Pastor Saldi, ha? Matalas na labaha. Ay tayo iiyak imagine mo, Brother Rocky, si Abraham, bato lang ang pinukpok niya doon sa balat niya. Sobrang sakit. Amen ba mga kapatid? At yun ang naging dahilan. Ito yung ginagamit na pagtatalo ng mga tao na hindi, circumcise ako Parang feeling nila, Sister Eugenia, na pag circumcise sila, maka-Diyos sila. Ito yung sinasabi ni Brother Titus. Hindi porke tinuli kayo, mapupunta na kayo ng langit, hindi naman natatapos doon. Concerned sila palagi sa pagtutuli, concerned sila sa kanilang mga background. Kaya di ba pinagtatalo na Sister Inda yung, hindi, anak ako ni Abraham Diba? Kaya nirebuke sila ni Jesus, kayo mga ahas kayo. Sila sabi yung anak kayo ni Abraham, anak kayo ng kampo ng demonyo, sabi ni Jesus. Jesus ang nagsabi noon. Because yung mga Jewish, very particular sila, gustong-gusto nila, pinag-uusapan nila yung kanilang mga ninuno. Kaya pag binasa mo ang first book of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, the first Gospels, makikita mo, Sister Inda, na nagsisimula palagi sila sa mga angkan, mga lipi. Pag napunta ka ng Bicol, Sister Eva, doon hindi masyadong, doon sa kanila particular yung, De La Cruz yan for example. Hindi, anak yun Ang kanilang pinagbabasehan, Sister Inda, yung apelido. Mahalaga sa kanila yung apelido. Hindi, Magsino yan Ganito yan, lahi yan ganon. Very particular sila sa ganon. Alam agad nila, pag sinabing, ito ang apelido, hindi. Ano yung mga yan? Negosyante yung mga yan. Ano apelido mo? Hindi, ano ka pala na ganon. Ganon din itong mga Jewish. Particular sila sa kanilang mga ninuno. At ito ang sinasabi ni Brother Paul, ni Brother Titus, na hindi porke tuli kayo, hindi porke yung mga ninuno nyo ay kung sino-sino man, pero hindi ibig sabihin ay tinatanggap kayo ng Diyos. Kasi noon, particular sila sa pagtanggap nila sa batas ni Moises. Particular sila kay Moises.
Particular sila kay Abraham. Kaya tayo may kantang Father Abraham. Pero mapapansin mo, Sister Inda, inalis na tayo ng Diyos sa kautusan eh. Kaya mapapansin mo, Sister Presi, na ang sabi ng Panginoon, wala na kayo sa kautusan. Wala na kayo sa kapangyarihan ng kautusan. Alam mo, Brother Rocky, bakit ayaw ko rin ng kautusan? Because if there is a law, we are always under the power of the law. Anything na ma-break mo ang isang law, you break every part of the law itself, entirety. Ang sabi ni Jesus, hindi. Wala ka na ngayon sa kapangyarihan ng batas ni Moises. Because we are now under the grace, sa biyaya at awa ng Diyos. Yan ang maganda doon, Sister Presi. Kasi lagi naman tayong sumasablay eh. When there were many people who were rewriting the manuscripts, Sister Eva, kasi nagkaroon ng compilation ng mga manuscripts eh. Bago magkaroon ng isang Bible, nagkaroon ng compilation. Actually, according sa mga biblical scholars, the book of Job should be the very first in the Bible, not Genesis. Kasi Moses wrote the book of Genesis. And apparently, Job came first than Moses. So some biblical experts believe that Job should come first kasi siya ang pinakamaaga. Anyway, that's a theological argument. Pero ang sinasabi ko mga kapatid is, wala na tayo dun sa batas eh. Nandun na tayo sa biyaya ng Diyos. At nung ginagawa nila, Sister Eva, ang pagsusulat ng Bible, marami mga Hudyo ang, di ba tayo mga Gentiles, mga Hintil tayo. Ang tawag sa atin, Sister Inda, Hintil. Dahil hindi ka Jewish. Pag hindi ka Jewish, Hintil ka o Gentile ka. Maraming mga Jewish noon na nagsasabi na kailangan kung anong sinabi sa atin ng Diyos, kailangan i-impose din natin sa mga Gentiles. I-impose din natin sa kanila. Kaya mapapansin mo, Sister Eva, sa Book of Leviticus, may mga pagbabawal doon. Oh, wag kayong kakain ng mga lamang dagat na walang mga tinik. Sister Agnes, nandiyan ka ba? Sister Agnes Nobero ng Kalumpang. Kumakain ka ba ng pusit? Di sabihin, nagkakasala ka sa Book of Leviticus. Kasi, sabi ng Panginoon, Sister Agnes, huwag kang kakain ng mga lamandagang walang tinik. Ang pusit walang tinik, ang hipon walang tinik, kumakain ka noon, nakakasala ka. Pero pag nakita mo, Sister Inda, that the reason why God may have imposed that is because siguro yung mga digestive system ng Israelites. Pero mga Pilipino, kahit anong kainin natin, mga salago ba, kinakain nga natin yan eh. Mga Taga-La Union, kinakain nila yan. Sister Rosita, ano sinasabi mo mga bat-vat? Yung kinakain nila sa mga China? Wala yan. Pumunta ka ng La Union, mga kapatid. Brother, natin namin mga Taga-La Union, nagpunta ng Batangas, ina-adobo nila ang salagubang. Sister Agnes, Sister Presi, yung salagubang na nilalaro natin, na, Sister Eva, yung pinapalipad natin, nilalagyan natin ng sinulid, ginagawa sa La Union, kinakain nila yun, ina-adobo nila. Oh, pero sa atin laruan, sa kanila pagkain. Kaya mga kapatid, yun ang masyado sila naging particular sa batas ni Moises. Sabi ni Jesus, hindi nyo rin lang naman nasusunod eh. Sabi ng mga gawa ng Bible, nung nag-compile ng Bible, bakit natin i-impose sa mga hintil yung mga bagay na tayo mismo na mga Jewish, na mga Israelita, hindi nga natin masunod. Hindi nila nga masunod eh. Hindi nila masunod lahat ng batas. Kaya nagagalit si Jesus sa kanila eh, di ba? Sister Eugenia, sabi ng Panginoon Jesus, kayo mga mapagkunwari, lumayas kayo sa harapan ko. Kumamura na Jesus sa mga Saduceo, mga Skriba, di ba galit na galit si Jesus? Kasi mapagkunwari sila. Hindi nila kaya sundin yung batas nila. Kaya yung gumawa ng Bible, sabi nila, bakit natin i-impose sa mga hintil yung mga bagay na tayo mismo hindi natin kaya? Kaya sabi ni Jesus, lumaya na tayo sa batas. Wala na yung batas. Bakit? Nandun na tayo sa grasya at biyaya ng Diyos. Yung mga suwail, ang sabi rito mga kapatid, yung mga suwail daw. In chapter 1.
Huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Yan, may mga alaalamat pa sila noong unang panahon ng mga Hudyo. Yan, verse 15. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ibig sabihin, Sister Eva, may mga tao na depende yung pagiging malinis, depende yan sa standard mo. Ako, Sister Eva, pag kumakain ako ng kanin o ng pagkain ng ulam, sample sa church, hindi ko na tinitingnan yung kinakain ko, Pastor Saldi. Basta ako, asa ko, pas Brother Rocky, sample, sumundak ako ng ulam, susubo ko na yun. Yung mga tao, alam mo, hindi wala naman si Sister May, mga kapatid. Si Sister May, Sister Eugenia, ganito siya. Sasandok siya. Tapos pagkasandok niya, palagi siya nakakakita ng buhok. Buhok lagi niya nakikita. Ako wala akong nakikita ang buhok. Sister Prese, sabi ko, bakit nakikita mo yung buhok na? Hindi ko nakikita yung buhok na yan. Kasi kain lang ako ng kain. Amen ba? Bakit, Sister Agnes? Pag hinanap mo ang sama, pag hinanap mo palagi ang pula at kahinaan, laging nandoon siya. So sabi dito mga kapatid, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Para sa akin, Sister Eva, malinis ang kinakain ko. Kasi wala akong hinahanap. Malinis ang isipin ko eh. Amen ba mga kapatid? Malinis ang isipan ko. So, walang madumi sa akin. Hindi ko nakikita yung mga buhok. Kaya sabi ko, Esther, may baby, kainin mo na lang ng kainin. Huwag mo nang hanapin yung buhok. Kakain ka rin eh. Wala ka naman choice. Amen ba? Pag kumakain ka, huwag nyo nang hanapin ng buhok. Amen ba? Ito sinasabi dito mga kapatid na they tried to persuade them that the story of Jesus and the cross was not sufficient. Kasi nung unang panahon, masyado silang, yung kanilang pag-uusap ay laging nandoon sa pagtatalo sa kanilang mga ninuno, sa mga batas ni Moises, anong interpretation ng batas ni Moises. At para sa kanila, yung kwento ni Jesus at ng cross ay hindi sapat para magkaroon ka ng kaligtasan. Mahalaga sa kanila ang kanilang mga lahi. Ito ang problema ng mga taga-Krete. Mga kapatid, let's go to chapter 2 ng Titus. Let's jump, mga kapatid. In the book of Titus chapter 2, ito mga kapatid yung pagtuturo on how to live. Teaching them how to live. And do not forget, Sister Inda, na ang target ng sulat na ito ng Titus ay naka-address sa mga taga-Krete. Matatakaw, tamad, batugan, ano pa? Ano pa ang sabi mga kapatid? Sila daw ay matatakaw, mga batugan. Ano pa ang sabi, Brother Rocky? Sila ay mga sinungaling, asal hayop, batugan at matatakaw. So yun ang ina-address ni Brother Titus. So magpunta tayo mga kapatid sa chapter 2 ng Titus. Ituro mo naman, sabi ni Brother Paul kay Titus o kay Tito, ang ituro mo naman ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Alam mo mga kapatid, kailangang ituro yung wastong aral. There were a study, Sister Inda, 2 bata. Yung isang bata hindi tinuruan ng mabuti, hindi tinuruan ng masama. At Sister Pres, yung isang bata, Sister Agnes, tinuruan ng mabuti. Alam mo yung hindi tinuruan ng mabuti at hindi tinuruan ng masama, Sister Agnes? Lumaking masama. Bakit? Hindi mo kailangang ituro ang masama. Normal. Darating yun. Magpunta ka ng Japan, Sister Eva. Meron sila doon binebenta na square melon. Nakita ko yan sa YouTube eh. Brother Rocky, napakamalong square melon na yun. Samantala, ang ginagawa niya, Sister Pressy, ang ginawa lang nung nag-harvest o nung breeder ng mga melons, gumawa lang siya ng square na parang container at habang lumalaki yung melon, ini-square niya, inai-squeeze yung melon, hindi siya makalabas. Kaya yung bilog na melon, sabi ng mga Japanese, yung daw melon, Sister Inda, gumugulong, nalalaglag. Kaya yung mga Japanese sabi niya, paano kaya hindi malalaglag yung melon natin? Mag-invento tayo ng isang bagay. Ayan, sige, gawa tayo ng square melon. Alam mo, Sister Inda, kaya nilang i-square yung melon sa pamamagitan ng container. Anong ibig sabihin nun, Sister Eugenia? Ang bata, pag tinuruan mo siya ng parameter, lalaki yan doon sa parameter na yon. Pag hindi mo yan tinuruan, Brother Rocky, doon sa parameter na yon,
lalaki yan ng walang parameters. Lalaki yan ng walang galang, malamang lumaki yan ng walang modo. At yun ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, na dapat turuan mo ang mga taga-Krete ng mga naaayon sa wastong aral. Importante yan mga kapatid. Kailangan mga kapatid na ituro ang mga bagay ng wastong aral. Tinuturo dapat yan. Sa mga anak natin, tinuturo natin yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Kahit yung mga anak mo ay mga nasa ibang bansa na o spoken English na yan, mga yan, sinasabi ko pa rin sa kanila, anak, ito ang ating kultura. Pagdadaan ka, hindi yung, ang mga puti kasi Sister Eva, pagdadaan sa may nag-uusap dito ng dalawa. Tayo yumuyukod, sila hindi, dadala sila. Wala silang iniilagan, wala silang galang. Para sa atin. Sample, ang kausap nila, Sister Inda, sample, ang bata dito sa UK, sa London, 5 years old. Ang kausap niya, 70 years old. Sample, ang pangalan niya. Sample, si Mami Rosita. Siyempre, tawag mo sa kanya, Tita o Lola Rosita. Meron tayong prefix na tawag. Biro mo yung 5 years old, Sister Inda. Sample, yung 5 years old na sample si Malik. O 2 years o 3 years old. Ang tawag niya kay Mami Rosita, Rosita. Walang galang, di ba? Pag yun ay tinawag mo sa atin, at baka masabon mo ng mahalabos mo sa siling labuyo ang dila ng batang yon, di ba ka? Pero itinuturo mga kapatid ang wastong aral. At yun ang buod ng chapter 2, mga kapatid. Ano pa ang sabi ng chapter 2? In verse 12 to 13, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So mga kapatid, ito yung sinasabi ng verse 12 to 13 na dapat daw mga kapatid yung ituro. Ano yung sabihin ng ituro? Parang yung sa mga Sister Amy Ugayan, Sister Amy Ugayan. Ayan, thank you. Ayan. Yung pagtuturo na sinasabi dito sa verse 12 mga kapatid, ito yung parang pagtuturo daw ng isang magulang sa anak. The entire training, ng process. Teaching. Nakamute po kayo. Ay, ako ba nakamute? Okay. Sige, thank you. Ako pala nag-mute. Sorry mga kapatid. Yung sinasabi mga kapatid sa verse 12 to 13 ng chapter 2 ng Titus, basahin natin sa Tagalog. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yung pagtuturo ditong ginamit mga kapatid na Greek word, ito ay pagtuturo ng parang isang magulang sa kanyang anak. Ito yung ang sinasabi rito mga kapatid is the entirety of the training process. Ano yung training process, Sister Inda? Number 1, teaching. Siyempre, pag nagturo ka, Sister Inda, hindi natatapos doon. Kailangan may encouragement. Anak, kaya mo yan. And then, dapat may correction. Kino-correct. Kasi hindi naman pag tinuro mo agad, Sister Inda, tama. Amen ba? And then, may discipline. Kaya sa atin, uso yung palo. Amen ba? Kaya nga nauso sa Facebook yun, Sister Eugenia, may nakita ko sa Facebook. Sabi nakalagay, may nanay na may pamalo, may nakatago, Brother Rocky, yung pamalo sa likod ng nanay. Tapos, may patpat o may kung ano mang pamalo. Tapos yung bata paparating. Kaya nakalagay doon, Sister Inda, nung bata kami, uso na ang frat. May fraternity na doon. May hazing na mga kapatid. Uso sa atin yun. Bakit? Lumaki tayo, Sister Rosita, sa pamamalo. Bakit? Ay, lumaki tayo maayos. Eh kung hindi tayo napalo, Sister Presi, ano na tayo? Di baka tayo naging suwail, baka tayo naging problema tayo, naging number 1 enemy ng bansa. Amen ba? Pero dahil dun sa pagtutuwid, sa ating correction, sa discipline ng ating mga magulang, lumaki tayo maayos. Amen ba mga kapatid? So yun ang sinasabi rito ni Brother Titus sa chapter 12 and 13. Kailangan daw mga kapatid, na iniiwasan din natin ang ungodliness and worldly lust. Alam mo ikaw ay mapapahamak, alam mo hindi ka makakahindi,
Sa iyong mga amigo-amiga, gagawa ka ng masama, alam mo nung mahina ka sa tapat na yun, huwag ka nang pumunta. You have to deny ungodliness. And the best weapon and the best attack, Sister Inda, is to avoid. Avoid. Iwasan mo na. Huwag ka nang pumunta. Para makaiwas ka. Alam mo nang mapapa-oo ka, nagpunta ka pa, di lalo ka napahamak. Amen ba mga kapatid? You see, tama sabi ni Keanu Reeves, Sister Inda. Alam mo, Brother Rocky, habang tumatanda tayo, napansin, hindi ko alam kung nararamdaman nyo ito, Ate Eva. Pero habang tumatanda tayo, parang wala na tayong pakialam sa mga drama ng ibang buhay. Alam mo yun, parang nawala na yung gigil mo sa buhay na madrama. Alam mo yun, nawala ka ng pakialam sa mga drama ng buhay ng iba. Nawala ka na yung dati mong ugali, Sister Eva, parang parang you just focus on your family. You just focus on the service to God. Itong paglilingkod natin sa Panginoon, sa pamilya, sa trabaho. Ganyan na lang ang buhay natin. Di ba? Amen ba, Brother Rocky? Natatandaan ko nung mga binata pa tayo, Brother Rocky, Don, halika, samahan mo ako, pupunta tayo doon kay ganon. Di ba? Uso pa tayo, marami tayong mga ginagawa-gawaan, ganyan eh. Pero habang tumatanda tayo, Sister Inda, nawala na sa atin yung ganyang, parang, nawala na yung, hindi naman sasabing addiction, pero nawala na yung parang adherence to ungodliness. Nawala na yun. Siguro, dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Kasi pag dumarating ka na pag nagmamature na tayo, Ate Eva, nawawala na yung, sabi ko nga, wala na tayong hilig sa ibang mga bagay. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito na iwasan ang mga makamundong bagay. Now in verse 14 mga kapatid, in verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili. Sinong niya? Si Jesus. Mami Rosita. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. You see, at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. You see, Sister Inda, when Jesus died on the cross, I don't want to preach, I don't want to divulge my topic for this coming Christmas party sa aming Christmas party sa London, mga kapatid. Noong namatay ang Panginoong Jesus, Brother Rocky, sa atin, para sa atin, ang sabi rito, inihandog ni Jesus ang kanyang sarili upang, hindi lang tayo, Sister Inda, pinalaya ni Jesus eh. It's not enough, Jesus died for us. Jesus died for us, mga kapatid. Hindi lang tayo para palayain. Ang sabi sa English, mga kapatid, that He might redeem us. Sister Inda, dati kang nasa Cebuana. Sister Rosita Perlado, dati po kayong nasa Palawan. Dati po kayong nakasanla. Alam mo, nakasanla, Brother Jeff, tinutubos. Amen ba? Kaya ang tawag redeem. Kaya may mga churches na may redeemers o the redeem. May mga redemption. May mga kailangang tumubos. Yung redemption na yun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng redemption, Sister Inda, is to be bought out of slavery by paying of a ransom. Hindi ka pwedeng, Sister Inda, hindi ka pwedeng tutubos, pupunta ka ng Cebuana o pupunta ka ng Tambunting Pawn Shop, hindi ka pwedeng pupunta doon nang wala kang binabayad. Kailangan, pag kinuha mo yung alahas, for example, yun ang nakasanla, meron kang ibabayad. Yun ang redemption. Yun ang ginawa ni Jesus. We are bought out of our slavery. Binili tayo ng Panginoon dahil alipin tayo ng kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon sa kasalanan and binili niya tayo, Sister Inda. He purchased us for His service. Binili ka ng Panginoon para paglingkuran mo siya. Hindi sapat na binili ka ng Diyos tapos wala kang gagawin, tapos na. Hindi. Dapat maglingkod ka sa Diyos. Pag nabasa mo ang Book of Ezekiel, Sister Inda, mapapansin mo, sabi ng Panginoon, sabi ng the Lord of Hosts, You, son of man, what do you see? Oh, Lord God, I can see dead bones. Sabi ng Panginoon, Sister Eugenia, do you believe that I can put flesh and tendons of these dead bones? Sabi ni Ezekiel, yes, Lord, of course, you are the God. You are the God, you are the creator of the universe. You can do all things. Sabi ng Panginoon, Brother Rocky, kay Ezekiel, prophesy to these dead bones, and I will give them flesh and blood. Nung nabuhay na yun, Sister Eva,
yung flesh and blood sa book of Ezekiel, these dead bones na nabuhay na naging tao, they became the soldiers of God. Naging alagad, naging warrior, naging sundalo sila ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Sister Rinda, pag pinagpala ka ng Diyos, binili ka ng Panginoon, abay kailangan maglingkod ka sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Hindi yung 42 years ka na sa ministry, nakaupo ka pa rin. Kailangan ka pang iniisti-istima. Dito ka, bupo ka rito. Kailangan ka pang pinapadalang ka pa ng 1 kilong atis, umattend ka lang sa church. Sister Rinda, nakukuha mo? Kailangan pang sinusundo-sundo. Abay kapatid, apat na dekada ka na. Amen ba? Kailangan matured ka na. Kasi binili ka ng Panginoon para sa Kanya. Hindi ka binili ng wala. For nothing. Ang sabi pa rito mga kapatid, for every lawless deed. Binili tayo ng Panginoon. Dahil sa ating mga masasamang ginagawa. Masama tayo, Brother Rocky, noon eh. Talaga napakasama natin. Ano sabi ng Panginoon dito? That He might redeem, in verse 14, basahin ulit natin ang verse 14. Upang palayain tayo sa mga kasamaan at linisin tayo. Kasi masama tayo, Brother Rocky. Lahat tayo masama. Walang sino man na nakabuo ng galing. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Sister Rosita, na, alam mo, Pastor Don, ayaw ko mag-attend dyan sa church nyo. Kasi maraming chismosa. Bakit? Sabi ko, bakit hindi ka mag-attend? Hindi ka ba chismosa? Ikaw ba'y saksakan ng galing? Saksakan ka ba ng kabanalan at hindi ka na nagsisimba? Ang church talaga, Sister Inda, hindi dapat ito mapuno ng mga taong banal. Kaya mapapansin mo, Sister Presi, the parable of the 99 and the one sheep. Iniwanan ng Diyos ang 99. Bakit? Yung 99, banal na sila. Maaaring hindi na nila kailangan ng Diyos. At ang mga tao nagbabanal-banalan, sila yung may mga self-righteous na tao. Hindi na nila kailangan ng Diyos. Sino ang hinanap ng Diyos, Sister Eva? Yung isang nawawala. Amen ba? Sapagkat ito ang sinasabi ng verse 14. Upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo. Ganun talaga. Ang church talaga, maraming chismosa. Maraming mga makasalanan. Maraming mga taong hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? That's the reason why for the church. Kung ang church pala ay para lang sa mga banal, bakit church ang tawag? Bakit may John 3:16? Kung ang church pala dapat puno ng lahat ng banal. Ang kabanalan, Brother Rocky, it takes time. It's a journey. Hindi mo pwedeng asahan sa isang tao na porke nag-a-attend na palagi siya, lagi magbabago agad siya. It takes time. May mga church na sinasaraduhan ng church dahil daw, yun daw taong yun, ano daw yun, hiwalay daw yun daw taong yun, kriminal daw yun, ito daw taong to, bakla daw yun, tomboy daw yun, ano? Ano naman ngayon? Ito daw yung daw babaeng yun, magtatanggapin sa siya kasi nabuntis ng hindi naman nakasal. Pag ganyan ang naging ugali natin, then therefore we are departing from the very nature of God, from the very nature of the Bible itself. Ang sabi ng Panginoon, hali kayo mga nabibigatan luba. Hali kayo mga nabibigatan. Hali kayo, come unto me. Those amongst you who are heavily laden, come unto me and I will give you rest. Sapagkat minsan yung pagiging relihiyoso, mga kapatid, minsan yan ang nagpapahirap sa tao. Pag masyadong relihiyoso, Sister Presi, yun minsan na nagpapahiwalay, kaya mapapansin mo yung maraming mga Kristiyano, masyadong banal. Talaga makikita mo, Sister Presi, lumilipad na yan sa Mabini. Makikita mo yan, lumilipad. Hindi na napapagkausap ng mga tao, Sister Inda. Bakit? Banal na sila eh. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Bakit, Sister Inda? Balikan mo. Lahat tayo ay masama. Upang linisin tayo. Upang maging bayan tayo ng Diyos. Ano pa sabi, Sister Inda? After na malinis ka, tubusin ka ng Panginoon, Sister Rosita, kailangan, sabi dito ni Brother Titus, upang maging masigasig tayo sa paggawa ng mabuti. Kailangan gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Amen ba? Hindi yung laging pang-iisa, pang 1, 2, 3 ang gusto mong gawin. Naghihintay ka palagi ng madedenggoy. Amen ba mga kapatid? Yan ang sinasabi ng Diyos dito. Hindi sapat na na-born again tayo for nothing.
Ano pa ang sabi rito mga kapatid? Ang tawag sa atin dito, Brother Rocky, ay we are His own special people. We are purified for Himself, His own special people. Ibig sabihin, tayo pala ay special, Mami Rosita. Yung translation ng special dito, Sister Inda, ay nakakatuwa. It means reserved for, nakalaan, para, and it was specially used for the part of the spoils of a battle or campaign which the king who had conquered set apart specially for himself. Ito yung, kasi nung unang panahon, mapapansin mo sa Tarinda kapag sina Alexander the Great, nakaka-conquer sila ng isang bansa, yung mga hari, meron silang special na mga item na kinukuha for themselves. At yung term na ginamit dito ni Apostol Pablo, na his own special people, Sister Inda, tayo yon. Kinuha ka, binili ka ng Diyos, Sister Inda, Sister Presi, binili ka ng Panginoon for Himself. Amen ba mga kapatid? Hindi para sa iba. Amen ba? Ano pa? Verse 15 mga kapatid. Mga kapatid, konti 10 minutes na lang tayo. 15. Kailangan marunong tayong gumawa ng mabuti. Maganda mga kapatid. Alam mo, Sister Presi, yan lang. Kaya ako, mapapansin mo maraming doktrina dyan, Sister Eva na yun daw, sinasabi nila na, ay, hindi naman paggawa ng mabuti ang magpapaligtas sa tao. Oo, hindi nga paggawa ng mabuti. Hindi sapat ang paggawa ng mabuti, Brother Rocky. Pero, kaakibat ng ating kaligtasan, kasama ng ating kaligtasan, ang pag-ibig natin sa Diyos, ang paggawa ng mabuti. Kung hindi ka pala gagawa ng mabuti, tapos pumunta ka ng langit, dilat na lang ang tao, maging kriminal na lang sila, makibagnanakaw na sila, pupunta naman pala sila ng langit Pero sabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, kailangan maging masigasig tayo sa paggawa ng mabuti. Maghanap ka ng paraan, paano ka makakagawa ng mabuti sa kapwa. Maging mabuti ka sa mga anak mo, maging mabuti ka sa asawa mo. Amen ba? Kasi may mga asawa, may mga asawa hindi malupit sa kanilang mga asawa, malupit sa mga anak. Mga kapatid, hindi ganyan. Kailangan maging masigasig tayo sa paggawa ng mabuti, sabi ni Brother Tito o ni Brother Tito. Verse 15, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. Ang sabi rito mga kapatid, sa verse 15, kailangan daw na yung mga tao ng Panginoon, like mga pastor, itong si Brother Titus, maaaring siya ay leader na inappoint ni Brother Paul. Ang sabi rito, ay salitain ito. Kailangan salitain mo. Kung ikaw ay isang magulang, huwag kang matakot magsalita sa iyong mga anak. May mga magulang takot sa anak, ayaw magsalita sa anak. Bakit? Kailan pang pasasabihin niya pag malalaki na? Natatandaan mo, Sister Inda, yung kwento ng isang lalaki na nakakulong siya, na siya ay nakapila na sa silya elektrika. Sumulat siya ng isang liham sa kanyang mami, Sister Presi. Sabi niya doon sa jail guard officer, Officer, I would like to have a pen and paper. I'm going to write to one person before I die. Sabi niya, Brother Rocky, Dear Mom, the reason why I am here, I am now in line for a silya electrica or electric sentence na siya ay sinintensyahan to be exterminated dun sa silya electrica. And the reason why I am here is because of you. Why? Nung bata ako, sabi niya sa Rinda, nung bata ako, natatandaan mo, kinuha ko ang baon ng kaklase ko. Umuwi ako sa bahay, alam mo, sabi mo sa akin, kainin ko. Nung lumaki-laki ako, nung grade 6 ako, kinuha ko ang bisikleta ng kaklase ko. At ano ang ginawa mo? Isinama mo ako sa palengke at ibinenta natin, pinagbili natin yung bisikleta at ikinain natin yung aking pinagbilhan doon sa bisikletang ninakaw ko. And then lumaki akong magnanakaw ng bangko. Naging
hold-upper siya ng mga bank robbers ng mga bank. Alam mo, sabi niya, Sister Inda, nakakaiyak eh. Sabi niya, Ma'am, hindi mo sinabi sa akin ng tama. Hindi mo ipinakilala sa akin na hindi pala dapat ganito ang gawin ng isang bata. Pero lumaki ako sa bagay na mali na hindi mo itinuro sa akin. And it should be you. I am blaming you for not teaching me the right thing to do. At ito ang sinasabi mga kapatid ni Apostol Pablo kay Tito na salitain mo yan. Kailangan you have to speak these things. Kaya mapapansin nyo mga kapatid na minsan ang mga turo ay matatapang. Sabi ko nga kanina, parang feeling ko nung si pastor kanina sa main church, parang kalderetang may siling labuyo na made in Bicol na Bicol Express na talagang purong, alam mo Sister Rosita, iba kasi yung karning nilagyan ng sili at siling nilagyan ng karne. Yung kanina kay pastora talagang napakaangang, which is very good. Why? Because doon tayo lumalago. Kung hindi tayo itutuwid, paano tayo tatama? Amen ba mga kapatid? At ito naman, sabi rito, Brother Rocky, let no one despise you. Huwag mong hayaang hamakin kanino man. Ibig sabihin, Tito, bago ka magturo, kailangan tingnan mo muna ang sarili mo. Mahirap din mga kapatid ang mga tagapagturo. Kaya lagi ninyong ipapanalangin sila. Bakit? Kasi baka turo ka ng turo, tapos mamaya ikaw naman palang hindi gumagawa. Madali magturo Ate Eva eh. Kaya kita magtuturo ka ng math, kailangan magaling ka sa math. Kasi baka mamaya tanongin ka ng mga estudyante mo, hindi mo alam yung sagot. Naalala ko noon eh. Tinanong ko nung college ako, si Brother Rocky, tinanong ko yung teacher ko sa English, Ma'am, what is the difference of eat with apostrophe S, eats, and ITS, walang apostrophe? Hindi niya nasagot. Sabi ko, Ma'am, I thought you're expert in English, ba't di mo masagot yung eats? Yun ang mahirap sa tagapagturo, Sister Inda. Ganon din sa magulang. Baka turo ka ng turo. O anak ha, huwag kang iinom. Nako. Ay daddy, ikaw naman ang palainom. O anak, huwag mo na akong gagayahin. Ay hindi pwedeng ganon mga kapatid. Amen ba? O anak, huwag kang magbibingo. Ay huwag kang magbibingo. Ikaw naman nasa bingguhan. Amen ba mga kapatid? So we have to practice what we preach. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito na huwag niyang hayaang hamakin sa ninuman sapagkat mahirap ang nagtuturo. Mga kapatid, last 5 minutes dito sa chapter 3 ng Titus mga kapatid. We will go it faster. Sabi dito mga kapatid ng chapter 3, mga kapatid siguro mga 10 minutes na lang, sorry. Hayaan niyo na mga kapatid at tapusin na natin itong Titus na ito. Titus chapter 3. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Yan. Amen ba mga kapatid? Kailangan nagpapasakop tayo sa mga may kapangyarihan. Hindi yung, sa bagay, naunawaan ko rin naman Sister Eva, yung democratic country natin. Meron talaga tayong kalayaan, freedom of speech. But freedom of speech should be qualified. Hindi porke may kalayaan ka magsalita, lahat na lang ng kalayaan, sa'yo. Yung freedom dapat qualified. Ibig sabihin may limitation yun. Hindi mo dapat inaabuso. Tama si pastora, pagka nawala ng trabaho, gobyerno. Bakit? Gobyerno ba nagbigay sa'yo ng trabaho? Gobyerno ba ang dapat mong sisihin? O dapat tayo ang dapat sisihin? At huwag tayong salita ng mga laban sa ating mga pamunuan. Bakit? Kasi nung unang panahon, alam mo Sister Inda, papansin mo, di ba noon mapapansin mo sa panahon ni Daniel, si Haring Darius, gumawa siya ng isang edict. Nagkaroon siya ng isang edict, isang batas na dapat luluhod sa kanya. Nung hindi lumuhod sa kanya si Daniel, inilagay niyo, pinapapatay niya yung mga tao. Kasi nung unang panahon kapatid, ang mga hindi gumagalang sa pamunuan, pinapapatay. Mga kapatid, tayo naman ay mga Sister Eva, tayo naman ay mga simpleng tao lang. Anong laban mo? Amen ba, Sister Eugenia? Natandaan mo, kung di ko alam kung nabalitaan niyo ito mga kapatid, yung teacher, Sister Eva, na sabi niya ipapapatay niya raw si Pangulong Duterte dahil sa 50 million. Natandaan niyo, taga Nueva Ecija yata yun. Nabalita yun sa Pilipinas. Ano, Sister Inda, nakita mo yun? Yung teacher na hinuli.
Pinahanap yun, nasa CSI yun, nasa CID. Pinahanap nila yun. Pinahunting talaga yun. Hindi sa pinalampas. Kinakalaban mo pamunuan eh. Kung titingnan mo, Eba, presidente ka, tapos papahanap mo yung isang tao wala. Hindi eh. Cybercrime yun eh. Sa Pilipinas may cybercrime. Yung magsabi ka lang ng ganyan, pwede kang ipahuli. Pwede nilang makita yung IP address mo. Dito sa United Kingdom, Brother Rocky, ang dami-daming tao. Kahit hindi nila alam ang address mo, malalaman nila kung saan ka nakatira. Tatapat lang ang pulis sa'yo, alam nila ang iyong address ng internet kung nasaan ka. Alam nila kung nasaan ang phone. So, importante. Ingatan natin ang ating mga sariling, huwag tayo magsalita ng laban, especially sa mga pamunuan. Kung may galit ka sa pamunuan, edi, panalangin mo na lang sa Diyos. Huwag ka nang lumaban, huwag ka nang magsalita ng lahat ng, magpasakop na lang tayo. Amen ba? Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Kailangan sundin mo na lang. Amen ba mga kapatid? Yun ang sinasabi rito. Kailangan laging paalalahanan. Kailangan ng tao, Sister Inda, laging pinapaalalahanan. Bakit? Minsan mapapansin mo, Sister Eva, sa ating mga kurba, may nakalagay dito. May mga namatay na dito. May nakikita ka bang ganyan, Brother Rocky, sa mga kurba, di ba? Marami nang namatay din eh. Bawal umihi dito. Ang lalaki, mga karatula. 5,000 ang multa. Ang dami pa rin nagtatapon ng basura. Kailangan laging paalalahanan. At yun, Sister Agnes, ang ginagawa ng Panginoon. Kailangan itong ating mga Bible study, itong ating mga Sunday services, ito ay mga pagpapaalala sa atin. Hindi naman na, amen ba mga kapatid? Kasi kung magbabasa ka lang mag-isa, Sister Inda, baka hindi mo maalala. Ito ba mga pinag-aaralan natin, mapapag-aralan mo ba ito mag-isa? Hindi mo ito matututunan on your own. Kung talagang hindi ka magbibigay ng panahon. At yun ang ginagawa ni Brother Titus na kailangan i-remind yung mga taga-Krete na gumawa ng mabuti. Amen ba mga kapatid? Kasi nga mga taga-Krete ay mga taong mararahas, matatakaw, mga masinungaling, yan. Masasamang tao, mga asal hayop. Kaya sabi ng Panginoon, kaya sabi ni Brother Titus, kailangan maging mabuti kayo, gumawa kayo ng mabuti. At kailangan sumunod sa batas. Kailangan sumunod sa mga pamunuan. Yun ang sinasabi ni Brother Tito. Ito pa ang sabi mga kapatid. Speak evil of no one, peaceable or peaceable, gentle, showing all humility to all men. Kailangan ng isang Kristiyano mahinahon at may kabaitan. Mabait kapag hindi naman pinoprovoke. Hindi yung born again pero lagi siyang pinagmumula ng gulo. Siya ang troublemaker. Amen ba mga kapatid? Kailangan laging nandoon ang kababaan at hindi nagsasalita ng masasama sa kapwa. Ito pa mga kapatid ang sabi rito in verse 3. Ito mga kapatid, dito na tayo magtatapos siguro. Nung una, Sister Inda, tayo ay mga hangal. Yan. Tayo ay hindi masunurin, naliligaw, at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Nung una. Talaga, nung una masama tayo. Nung una talagang tayo ay ganyan, kaya hindi mo na pwedeng balikan yan. Kaya nga ang tawag sa atin, Sister Inda, born again. You were born again. Nagkaroon ka ng revert. Nagkaroon ka ng kapanganakang muli. Kaya yung dating Rocky Magsino, yung Eva Oriondo, wala na yun. Ang sabi ng Bible, eto na, nandito na ang bagong nilalang. Kaya yung born again, yun ang definition noon. Pero nung una, tayo ay mga tanga, engot, hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin na makamundong damdamin. Naghahari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo ay kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Verse 4. Ngunit, nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. O yan. Ngayon naman, na naging Kristiyano ka na, nakilala mo na, kaya tama ang sabi si Sister Inday. Mas malaki ang parusa sa mga taong nakaalam na, yung mga backslider, mas malaki ang pagsisisi nila at maaari mas malaki ang parusa. Bakit? Kasi
Pag tinignan mo, Sister Inda, ang parusa ng crime, sample may crime, sample, as an attorney, inaanok sa inyo yung definition ng crime. Ang crime, Brother Rocky, may kanya-kanyang punishment yan. Sample, ang crime, may premeditation ka, magkaroon ka ng planning to kill, mas mataas ang sentensya nun. Kasi may preconception of murder. Pero yung nakapatay ka na, kagaya nung nangyari kay, sino nga yung artista, Brother Rocky, na nakabarel? Sister Eva, yung artista na nakabaril ng hindi niya sinasadya, si Alec Baldwin, di ba? Nakanti niya yung baril, sabi niya sa court, hindi ko naman pinindot yung baril, basta naman pumutok na lang yung baril, so nagkaroon ng parang malfunction yung gun. If the court will agree na yung ginawa ni Alec Baldwin dun sa set na nakapatay nung isang crew, ay hindi niya sinasadya, lesser ang punishment, Sister Inda. Mas konti. Kasi hindi niya sinasadya eh. Wala siyang hindi premeditated eh. Pero yung pumatay ka ng tao na talagang pinlano mo, inayos mo, nagkaroon ka ng ganito mga mahabang pagpaplano, na dapat ganitong gagawin ko, papatayin ko siya, aabangan ko siya ng alas 5 ng hapon, mas matindi at mas mataas ang plano nun. Ito ang sinasabi ko rito, Sister Eva. Bakit natin nagagawa yon? Yung mga taong nakakilala na sa Diyos. Diba? Dati nga tayo hangal, tayo ay mga masasama, hindi tayo masunurin, naligaw, at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Tapos nakilala mo si Jesus, well done. But the problem, Sister Eugenia, is if dati ka ng makasalanan, nakakilala ka sa Panginoon, second, and then nag-backslide ka uli, bumalik ka doon sa dati mong kasalanan, mas matindi ang kasalanan nun. Bakit? Nakilala mo na ang Diyos eh. Alam mo na ang tama eh. Kumbaga sa crime, nagkaroon ka ng premeditation na alam mo ng mali. Bakit mo pa ginawa? So, mas malaki ang kasalanan, mas malaking puntos. Kaya nga, ang sabi, Brother Rocket, alam natin ito, na mas malakas daw ang hiyaw sa impyerno ng mga backslider. Nakakilala ka na sa Diyos. Alam mo na ang tama. Pero, ginawa mo pa rin mali. O, mas malakas talaga ang hiyaw mo kasi alam mo nang hindi maganda, ginawa mo pa yan. Amen ba? Bakit? Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naawa ang Diyos sa atin, Sister Presi. Mami Rosita, naawa po ang Diyos sa iyo. Dahil hindi mo naman kayang iligtas ang sarili mo eh. Amen ba? Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Diyos lang ang makakagawa nun. Kaya ang sabi rito, tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So ito yung sinasabi rito mga kapatid. Tayo ay dati mga foolish, disobedient, and deceived. Kaya dapat nating alalahanin ito, Sister Presi. First, we have to be grateful for how God changed us. Kailangan tayo magpasalamat kung paano ka binago ng Diyos. Second, kailangan tayo magkaroon ng kababaan, ng humility. As we see that it was His work that changed us. Kung hindi dahil sa biyaya at awa ng Diyos, Sister Eva, wala tayo. Kaya dapat mababa ka. Hindi dahil sa mabait ka, kundi dahil sa awa at habag ng Diyos. Dapat grateful ka doon. Number 3, dapat maging mabait ka sa mga taong kagaya mo ring dating makasalanan. Amen ba? Makasalanan yan eh. O bakit ikaw ba, hindi ka ba dating makasalanan? Amen ba, Sister Inda? Madali kasi magturo, Brother Rocky, na yung mga tao yun, makasalanan. Lahat kayo makasalanan. Pero tandaan mo, Brother Rocky, before mong nakilala ang Panginoong Jesus, dati ka ring kasama nila. Tayo man, Sister Eugenia, tayo ay dating kagaya nila. Ngayon naman na binago ka na ng Diyos, magkaroon ka naman ng kabaitan sa mga taong nandoon pa sa pinanggalingan mo. At maaaring may panahon din ng Diyos. Kaya may kanta tayo, Sister Mirna, In His time,
He makes all things beautiful in His time. In His time. Amen ba? Darating yun, Sister Agnes. Sa takdang panahon, yung mga taong nandoon pa sa pinanggalingan mo, kung magiging mabait ka sa kanila, babaguhin din sila ng Diyos. Amen ba? And number 4, kailangan magkaroon ka rin ng pananampalataya na if God can change you, you must have faith that God can change them. Amen ba? Naghintay ang Diyos sa'yo eh. Pag tinignan natin, Brother Rocky, tayo noon, mga bata tayo, tagal natin bago naging matured. Hindi naman talaga tayo naging matured eh. It took time. It took time, Ate Eva, bago tayo nag-mature. At ngayon na matured na tayo, may mga tao na, kumbaga Brother Rocky, dito sa London, kapag ikaw yung mga baguhang driver lang, meron nakalagay dito sa likod ng kotse nila, letter L. L, which means learner. Eh, yung mga learner dito, Brother Rocky, mga engot-engot pa mag-drive pa, pasibasibaro, magagalit ka, tanga-tanga nitong driver na to. Oh. Eh, pag ginanon mo, Brother Rocky, bakit ikaw ba, nung nag-aaral ka ba ng driver, nung driving, di ba kung pasibasibaro din tayo? Natandaan mo, nung muntik na tayong mabumaba kay Sister Betty, na paahon na pag-ahagya doon, Ate Eva, biro mo yung Ford natin eh, pababang ganun, iwan na wala ng preno. Oh, dati rin akong engot-engot mag-drive. Eh kung ako ngayon, na marunong na mag-drive, professional driver na ako, pero hindi ako magiging mabait sa mga taong, mga learner pa, eh sabi ng Panginoon, wala tayong kwenta. Kaya kailangan, mga kapatid, kailangan maging mabait din tayo sa mga taong maaaring binabago pa sila ng Diyos. Amen? Maging kalakasan nila tayo. At ang sabi rito mga kapatid, aral yan sa atin. Sabi ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Mag-isip ka kung paano ka gagawa ng mabuti sa kapwa. Kaya alam mo, sabi ko nga, Sister Eva, alam mo yung pag nagbibigay ka ng pastora, laging tinuturo yan sa amin. Kayo mga may asawa, pag nagbigay kayo ng mga pagkain sa mga asawa nyo, Sister Eugenia, kailangan may kanin, may ulam, at may tubig. Amen ba? Magkakasama yon. Kailangan maging mabait, maghanap ka ng paraan. Pag si Sister Binilda, si Brother Rocky, sasakay ng kotse, buksan ang pinto. Kailangan ginagawa pa rin yan, Brother Rocky. Pag-uupo, Brother Jaime, pag-uupo, Sister Priscilla, kailangan, di ba uso si Brother Rocky noon pa rin, mga gentleman, iniuusod ang silya para upo ang kanyang asawa. Amen ba? Kailangan ginagawa pa rin yan. Kailangan mag-isip ka ng paggawa ng mabuti. Paano ka gagawa ng mabuti sa kapwa? At ang paggawa ng mabuti, Brother Jeff, sa kapwa, talagang intentional yan. Maging mabuti sa kapwa. At pag naging mabuti ka sa kapwa, mga kapatid, sabi ko sa inyo, ibabalik sa iyo ng Diyos ang lahat ng kabutihang ginawa mo. Maaaring yung taong tinulungan mo ay hindi makagawa, makabalik sa iyo, o makapagbayad sa iyo, makagawa din sa iyo ng kabutihang ginawa mo. Pero Sister Eva, ang lahat ng kabutihang ginawa mo sa kapwa, nakatingin ng Diyos, nakatunghay ang Panginoon. Inililista niya sa kanyang book of life ang lahat ng mga mabubuting ginawa mo sa tao. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid, and God bless you all.